Barangay at SK election sa November 2, 2026 kailangan daw i-postpone dahil araw ng mga patay. Hello, good morning, good morning. Isang mapagpalang araw ng Martes, Pitsa 5 sa buwan ng Mayo, mga kapobre. Panibagong araw, panibagong biyaya, panibagong pag-asa, panibagong lakas, and of course, panibagong vlog. For today's vlog, mga kapobre, update sa barangay at SK election. Pag-usapan natin tong Senate Bill 2067 na inihain ni Senador Amy Marcos, mga kapobre. At ito po ay naglalayong ipagpaliban ang barangay at SK election na gaganapin sana ngayong November 2, 2026 at ilipat ito sa Oktubre 2027 ayon sa Senate Bill ni Senador Amy Marcos, mga kapobre. So talakayin natin to. Napapaloob sa Senate Bill 2067 ay una, ilipat ang halalan sa susunod na taon, Oktubre 2027. Pangalawa, ipagpaliban daw ito dahil sa krisis na kinakaharap sa bansa natin ngayon, mga kapobre. Pangatlo, para daw matutukan pananghusto ng mga barangay opisyal ang kanilang mga proyekto sa barangay. At pang-apat, dapat daw i-postpone muna ayon sa Senate Bill ni Senador Amy Marcos dahil ang November 2, 2026 barangay at SK election daw ay natuon sa araw ng mga patay. so yan ang ating tatalakayin ngayon, mga kapobre. Diretso tayo dito sa number 4. Itong sinasabi ni Senador Amy Marcos na kailangang ipagpaliban muna dahil nataon daw sa araw ng mga patay ang halalan. Kung matatandaan natin, mga kapobre, itong pitsa na November 2 2026 na halalan ay napapaloob ito sa Republic Act 12232 na ang nangungunang isulong itong Republic Act na to ay walang iba kundi si Senador Amy Marcos din. Kaya nga ito pinitisyon ni Attorney Macalintal sa Supreme Court dahil sabi ni Attorney Macalintal, itong November 2 2026 barangay at SK election ay halata pong hindi pinag-aralan dahil araw nga ng mga patay. Pero hindi po kinatigan ng Korte Suprema ang petisyon ni Attorney Macalintal, kaya tuluyan ang nagiging batas itong Republic Act 12232. At ito ngayon, mga kapobre, nagpaplano na naman na i-postpone ang November 2, 2026 sa kadahilanan daw araw ng mga patay ito at kailangan daw walang ibang isipin ang mga tao kundi ang pagnilay-nilay para sa kanilang yumaong mga kamag-anakan na mayapa na. Samantalang ito po ang pinunto ni Attorney Macalintal pero hindi pinakinggan. Pero ngayon ay ginawa na nilang dahilan para i-postpone ang barangay at SK election. Talaga naman pong nakakalito na, mga kapobre. Tama po yung sinabi ni Attorney Macalintal na nalilito na po ang taong bayan, mga kapobre. Mantakin nyo, si Senador Amy Marcos mismo ang nagpanukala na i-postpone at gawing November 2 2026 ang halalan sa barangay at SK. Pero ngayon kailangan daw i-postpone dahil hindi tama
ang pitsa na November 2 dahil araw ng mga patay. Sa umpisa pa lang sana mga kapobre, kung talagang pinag-aralan to ay hindi sana to matuon sa November 2, 2026. Kaya 100% tama po si Attorney Makalintal na itong November 2, 2026 barangay at SK election ay hindi po ito na pag-aralang mabuti ng ating mga mambabatas. So ito ngayon, paano yan? Yung batas na ginawa ninyo na Republic Act 12232 na napapaloob ang November 2, 2026 barangay at SK election ay mawalang bisa na naman to. Dahil ayaw nyo nang ituloy ito dahil nga araw ng mga patay. So saan pa ba tayo lulugar dito mga kapobre? Nako po, si Senador Amy Marcos po ay wala na pong ginawang iba yan kundi mag-postpone ng barangay at SK election. At inamin niya yan, may bago siyang interview. Sinabi niya na wala na daw siyang ginawang iba kundi mag-postpone. Totoo yan. At nahalata mo pa talaga yan, Senadora Amy Marcos. So paano yan? Ipaubayan na lang natin yan sa Korte Suprema. Dahil mayroon nang naihain na hindi lang isa kundi dalawang bill sa House at saka sa Senate. Pero sa tingin ko mga kapobre, pag naipasa to ay may kutob ako, malakas ang kutob kong i-declare itong unconstitutional ng Korte Suprema dahil wala tayong nakitang matibay na dahilan para i-postpone ito mga kapobre. Kung ang dinadahilan nila na nasa energy crisis tayo ay palagi ko hindi yan magiging matibay na dahilan dahil noong kasagsagan ng pandemya COVID-19 ay nagkaroon po tayo ng halalan. Kaya itong dinadahilan nila ngayon na crisis ay hindi yan kakatigan ng Korte Suprema. So hopefully pag naipasa to, sana i-declare ng Korte Suprema na unconstitutional. Isa pang magiging dahilan yan ay itong dalawang bill sa Senate at saka sa House ay magkaiba po, hindi po sila parehas. Yung sa House ay gustong sa Mayo gaganapin. Ito namang sa Senate ni Madam Amy ay sa Oktubre 2027. So magkaiba. Kaya sana i-declare itong unconstitutional ng Korte Suprema. Yan ang ating quick update. This is your Cap John Official. Please subscribe. Please support. Bye-bye and God bless.